Hello po mga ka-MCTV Kakap at welcome back to my YouTube channel, MCTV Kakap. Ang topic po natin ngayon ay tips po kung paano magpasahod ng tao sa mga taga-deliver ng soft drinks. Lalo na kung ang gamit nila ay kolong-kolong o yung tricycle. Pero bago po tayo pumunta dyan ay shoutout po muna sa mga newly subscribers ko at sa mga dating nag-subscribe na po sa akin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood ng aking mga mumunting vlogs na talaga namang kapupulutan po ng konting kaalaman para sa mga bagong magtatayo ng mga negosyong botehan or soft drinks dealer. At shout out din po kay Jewel Mijares. Tapos may tanong po siya na baka po may alam kayo saan makakakuha ng mga soft drinks na pang dealer. Okay. Para po kay Jewel Mijares ay kung saan po kayo area o kung taga saan po kayo, sigurado po na meron po dyan na pwede pagkuhanan para makapag-dealer po kayo ng soft drinks. Ganun po yon. Tapos po at shout out din po kay Rodolfo Doñez ng Tansa, Cavite. So ganun din po yung tanong niya. Nagtatanong po siya kung saan pwedeng makakuha ng soft drinks para makapag-dealer din po siya sa kanilang area. Tapos meron po siyang pagbati po para sa akin po yon mula kay Rodolfo Doñez. Sabi niya po, Kuya MC, Happy New Year po. Plan po namin mag-start maging dealer po. Marami po akong natututunan sa channel po ninyo. Salamat po. Maraming salamat po Mr. Rodolfo Doñez dahil po sa inyong pagbati. Happy New Year din po. Tapos na-appreciate niyo po yung ginagawa ko, yung mga topic ko sa aking channel. At sana po patuloy niyo pong tangkilikin ang aking YouTube channel, MCTV Kakap. Maraming salamat po sa mga nagsusubscribe po sa akin. Salutuhan kita. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Nagbibiro lang ako. At ang pinakahuli po natin na shout out ay mula po kay Ping. Ang tanong niya po ay sa kanya po natin galing yung topic natin ngayon, dahil yung tanong niya po ay ganito: paano po kayo magpasahod ng tao? Arawan po ba or per case? Salamat po. Bali, ang totoo po niyan, ginawa po natin topic yan kasi inaalam niya po kung paano tayo magpasahod ng tao. Bali po ang pagpapasahod po natin sa mga tao ko, kagaya po sa akin, 2 kolong-kolong po yung umaandar sa akin. Ngayon, yung isang kolong-kolong ko po, nagkakalaman po siya, kung lalamnan po siya, nagkakalaman po siya ng 25 to 27 case. So kapag sinabing 25 to 27 case, yun po yung mga bote, babasagin. Halo-halo na po yun, may malaki, may maliit. Ngayon po, sa taas naman, nilalagyan nila ito ng mga plastic bottle or tinatawag nila na PET bottle. So nasa kanila po yan, nasa mga tao ko po yun, kung paano po yung discard nila, kung ano po yung isasakay nila doon sa taas ng mga PET bottle or plastic bottle. Ngayon po kasi iba-iba po kasi silang iba-iba yung pagsasahod nila or iba-iba yung sinasahod nila sa akin. Kasi meron po kasing mga tao ko na bihasa na or matagal na sa akin at meron din namang mga bago. So ibig sabihin, kapag matagal na sa akin, mas nakakarami po iyon ng pagbebenta or
na i-deliver sa isang araw. Kung halimbawa po yung gamit ng isang kolong-kolong, yung matagal ko ng tao, naglalaman po yan ng 25 case. For example, 25 case na lang. Halimbawa, naka 3 biyahe po siya. Ibig sabihin, sa maghapon, naka 75 case po siya. So, yung 75 case na yon, i-multiply lang po natin sa 8 pesos. Kasi, ang pinaka-commission po nila or pinakasahod po nila is per case, komisyonan. So, kung naka 75 case po, yung isang tao ko, i-multiply lang po natin sa 8 pesos. Yun po yung pinaka-sahod niya. Ngayon, kung nagdala rin po siya mga naka-plastic bottle or PET bottles, ay i-multiply din po natin. Like for example, kung nagdala siya ng mga siguro sa 3 biyahe niya, naka 15 PET bottle siya, i-multiply naman po natin yung PET bottle niya sa 5 pesos. Yun po yung pinaka-sahod niya. So mamaya po, ipapakita ko kung magkano yung kinita niya. Like for example, 75 case na bottle at saka 15 na PET bottles sa maghapon. Okay? Ngayon po, dahil dalawa po yung kolong-kolong na umaandar sa maghapon ko, meron naman pong yung isang kolong-kolong ko ay naglalaman po siya ng 21 case pababa. Ayan. Ngayon po, dahil po yung isang nagda-drive doon or isang nagde-deliver doon, bago-bago pa. So, minsan po nakaka 50 case, 40 case sa maghapon. Ngayon, kung yung isang tao ko na yon na bago lang, naka 50 case lang siya. So, yung 50 case na yon, kung i-multiply po natin sa 8 pesos, so naglalaro po, nasa po yun, nasa 400 pesos na po yun. Hindi na po masama yun, di ba? 400 pesos. Ngayon, kung nakabenta naman siya ng mga PET bottles or mga plastic bottle, halimbawa nakasampu lang siya, i-multiply po natin yun by 5 pesos. Ngayon, kung nakasampu lang siya times 5, edi 50 pesos na rin po yung pandagdag doon sa nabenta niya na per case na babasagin. So, kung susumain po natin, 400 plus 50 pesos is 450 pesos ang kinita niya sa maghapon. So, kung titingnan po natin yon, hindi na po yun masama na sa isang araw, naka 450 pesos ka. Ngayon, bakit ko po inano na komisyonan at hindi po arawan? Kasi kung arawan po kasi ang mangyayari, like for example, bibigyan na po natin sila ng pinakamababa, 350. Tapos hindi sila libre pagkain, hindi sila libre merienda. Pwede po silang malugi or pwede po tayong malugi, tayo na nagnegosyo ng soft drink dealers. Paano po yun? Kung arawan po sila, halimbawa, wala namang masyadong deliver, tapos yung tao mo nagpahinga lang pala sa isang hindi nakikita or umuwi lang siya, natulog lang siya doon na hindi natin alam. Kasi pwede niya sabihin mahina po hindi naman pala siya nagrota. Di sino pong nalugin yan? Di ba? Kaya kung komisyonan or fair case po ang labanan, mas mainam po yun. Ibig sabihin, pag nagsipag sila, mas makakarami po sila. At ibig sabihin, mas marorotahan yung binigay nating area sa kanila. Kasi po ako, dealer po ako dito sa mga tindahan. Bali po, yung mga tindahan ko nasa 5 baryo na, 5 barangay.
So kapag ka dalawa yung kolong-kolong na rumorota, yung isang kolong-kolong ko, parorotahin ko siya sa ibang baryo, 3 baryo, tapos yung isang kolong-kolong ko, parorotahin ko siya sa dalawang baryo na hawak ko. So ganun po yung senaryo na nangyayari. Ngayon, pagka kinabukasan naman, palit lang po sila ng area. Yun po yung daily routine po namin kapag nagrorota sila. Ayan po mga ka-MC. Yun po yung sample na narotahan ng isang tao ko, isang kolong-kolong sa isang kolong-kolong. Ito yung narotahan niya sa isang araw. Kung napapansin nyo po, 3 po yan na may total. Ayan po. Kung mapapansin nyo po ito, yan. Ito po yung isang biyahe niya. Yung unang biyahe niya sa umaga. Tapos, pangalawa, bago magtanghali po yan. Tapos, pangatlo. Yun. Yan po. Yan, yun yung pangatlong biyahe niya. So, ibig sabihin, sa maghapon, 3 biyahe siya. Yun, 3 biyahe po sa maghapon yung isang tao ko. Doon sa isang kolong-kolong. Kung titingnan po natin yung total case niya, ayan po. Bali, 26 case, ito po yung nakabote. Tapos, ang dala niya, ayan po, bali naka5 pet bottle siya. Sa unang biyahe niya. Ayan po. Tapos, sa pangalawang biyahe niya, ito, ang dala niya 26 case. Ngayon, may tira lang siya ng isa or 2. Kaya, naka 24 case po siya dyan. Tapos, naka-isang plastic bottle siya. Ngayon, doon sa pangatlong biyahe niya, may dala siyang 25 case. So, nabenta niya po lahat. Tapos, yung naka-plastic, wala siya nabenta. So, kung susumahin po natin, yung total na nabenta niya sa maghapon is una, 26. Tapos, 24. 25. Tapos, 3. Kasi, pag po may na-make up dito sa bodega, at siya po ang nag-assist, consider na po yun na sa kanila po yun. Para hindi naman sila agrabyado. Ayan po, bali, ang total na nabenta niya sa maghapon is 78 case times 8 equals 624 pesos po siya. Ngayon, doon sa pet bottles or doon sa mga mismon or doon sa mga naka-plastic is naka-6 po siya na case. Okay, so ibig sabihin, kung 6 times 5, 30. Ngayon, 624 plus 30, ito po yung kinita niya 654. Okay? Naka 654 po siya na sahod sa maghapon. Doon sa sahod na maghapon niya, doon sa sahod na 654 na nasahod niya maghapon, is libre na po siya lahat doon. Pagkain, merienda, merienda ng umaga, merienda ng hapon, tapos pagkain tanghali, pagkain umaga, ganoon. Libre na po lahat yan. So, yan po, pinakita ko po sa inyo yung sample na yan. Yan po yung actual na pagrorota niya. Ayan pa po yung isang sample ko po na nakasulat sa isang papel kung paano yung pagrota niya sa maghapon. Ayan po. Ayan po yung unang biyahe niya. Ayan po yung unang biyahe niya. Nagdala po siya ng 21 case. So, ang pagbalik niya po, ang tira is isang case lang. So, kung 21 case, naka 20 case na po siya doon sa unang biyahe niya. Ngayon, doon sa pangalawang biyahe niya po, ito po, pangalawang biyahe, ang dala niya po is 21 case. So, lahat po ng 21 case na yon is nabenta niya.
Ngayon nagdala siya ng plastic. O yun, nakabenta naman po siya ng 3 naka-plastic. Ngayon, doon sa pangatlong biyahe niya, ayan po, sample lang po yan. Pangatlong biyahe niya, hindi pa po siya dumating. So, ano pa lang po naman mag 2 o'clock pa lang ng tanghali. Kaya, yan po yung pangatlong biyahe niya. So, kung maaga-aga pa, magbabiyahe pa po yun ng isang biyahe. Tingnan nyo po. Para may idea lang po kayo. Lalo na po doon sa mga baguhan na gusto mag-dealer ng soft drinks. Ayan po. Gusto magnegosyo ng soft drinks. Ayan po. Okay. Ayun po. Bali, binigyan ko po kayo ng tips kung paano po magpasahod ng tao sa negosyong soft drinks dealer. Bali, isulat nyo lang po sa isang malinis na papel bawat biyahe nila. Isulat nyo rin kung ilang case yung dala nila, at pagbalik isulat nyo din yung kung nakailang case sila, para pag nagsahod sila sa maghapon, alam na nila kung magkano yung masasahod po nila. Ayan po yung simple at mabisang paraan para kung paano magsahod or sahuran yung taong magde-deliver ng soft drinks dealer, para po sa mga gustong magtayo ng business, lalong-lalo na sa negosyong batihan. Okay po. Maraming salamat po sa mga viewers ko, sa mga subscribers po, at saka sa mga magsusubscribe pa po sa akin. Huwag pong kalimutan, MCTV Kakap, ang inyo pong lingkod.